Good evening, everyone. Ang hirap na mangarap, sobra. Mahirap pero walang mangarap na hindi maghirap. Hindi mo naman makuha ang goal mo kung hindi mo paghirapan, di ba? Hindi basta-basta na mag-ambisyon ka na malaking bagay na hindi mo paghirapan. Talaga pagdusahan mo. Pero okay lang magdusa ka, at least nakita mo naman ang pinaghirapan mo. Okay lang sa akin. Hindi naman ako nag-isip na anong ibayad ko. Yun lang. Happy ako kahit na konti na lang matira sa sarili ko ng pera, kasi di basta-basta na magkuha ka ng sasakyan tapos hindi ka maghirap. So kailangan pag maghirap ka bago mo makuha yung gusto mo. Kung tutuusin, gusto na ako magpahinga, pero ang tao may ambisyon, kanya-kanyang ambisyon. Pero kaya ko naman yung ambisyon ko. Hindi naman ako nahirapan. Parang wala lang. Simple lang ako. So wala lang, parang hindi ako nag-isip. So paano ako mag-isip na sa pangbayad na hindi naman ako magkuha ng sasakyan na yung sahod ko kulang. Nagkuha ako ng sasakyan kasi may sobra pa kaunti. So okay lang, hindi naman ako lakwetsera. Dito lang ako sa bahay, labas lang ako, maghulog ng pera. So, yun lang na minsan mag-isip ako na bakit ako nag-ambisyon na malaking bagay. Pero naisip ko naman kung hindi ako mag-ambisyon, so pag mag-for good na ako, so kung gusto ako na lumabas, ang hirap na sakay ka na sa iba, sakay ka ng pasahiruan, sasakay ka ng van, tapos parang naisip ko, bahala na lang maghirap ko, madali lang yun na matapos, at least kuha ko yung goal ko. Ang hirap talaga. So, miss ko man yung mga kapatid ko sa Mindanao. Ang tagal ko na sila hindi nakita. Pero soon, magkita din tayo. Uuwi ako dyan. Basta matapos ko lang ang sasakyan. Makauwi din ako. Mag-ingat kayo lahat dyan. At saka, huwag niyo akong alalahanin kahit ako lang mag-isa dito. Kaya ko to. Alam naman ninyo na hanggang sa umpisa, hanggang sa dulo, strong lagi yung kapatid ninyo na bunso. Hindi naman ako na parang kahit dati na kasi akong bunso, kahit dati na buhay pa si Papa tsaka si Mama, ginawa ni Papa sa akin na parang prinsesa ako. Pero natuto ako na nag-asawa ako, natuto ako na nagtrabaho. Kahit anong trabaho, kakayanin mo. Kasi ayaw ko umaasa na mama ko. Huwag nibira ako ng hiram ng pera na hindi nagbayad sa mama ko. So, ngayon ang hirap talaga na kung anong problema ko. Hindi naman ako ng problema sa pambayan. Minsan lang na nag-isip ako, parang binaliwala ako. Alam mo na dati hindi naman ako pabayang ina. Walang mag-misis sa akin. Wala lang. Parang feeling wala, ako lang mag-isa.
Pero kaya ko 'to. Kaya ko tumayo sa sarili ko. Hangga't buhay ako, lumalaban ako, laba kahit lang na maka-online, kahit message, wala din. So, bilang ina, masakit talaga. Bilang OFW, ilang taon na ako dito. So, nasaktan ako sobra. Hindi ako pabaya kung anong hinihiin ninyo, ibigay ko naman. Pero, wag naman sana na umabot sa ganito na parang baliwala ninyo ako. Isipin naman ninyo yung buhat nag-aral kayo. Umuwi ako sa Pinas. Sumakay ako sa airplane para halos yung damit na pangbahay. Kasi yung sahod ko, nasa inyo naman lahat. 'Di ba? Yan ang isipin ninyo. Kami mga OFW, mga nanay, mga ina ninyo, naghirap din. Halos inuna ang pagpadala kahit wala kaming makain, hindi kami makalabas. Basta mauna kayo. Isipin ninyo ilang oras kami nagtrabaho. Umpisa 5:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Ilang oras yan. Dapat maisip ninyo. Kahit pang musta, hindi ko naramdaman. Hanggang umpisa, hanggang ngayon. Hindi ko naramdaman na kumusta ka. Na-hospital ako dito. Kahit binabantayan lang ninyo ako, ipakita ninyo na mahal ninyo ako. Pero, pag ipakita ninyo sa tao na pabaya akong ina, hindi. Hindi ako pabaya. Ang dami ako resibo. Pero, wag naman maabot sa ganyan. Okay lang na ako lang mag-isa. At least hindi ako umaasa sa inyo. Nasaan naman pangako ninyo pag makatapos kayo sa pag-aral, suportahan ninyo ako. Nasaan na? Di ba walang natupad, pero hindi ko naman umaasa sa inyo kasi may trabaho ako. Pero yan ang ayaw ko sa inyo. Kahit birthday ko, hindi niyo pa magawa na i-post yung picture ko na happy birthday ma. Hindi. Pero sa papa ninyo, ang daming pangpuri ninyo. Pero sa akin, pag magbigay ako sa inyo, magkano bang bigay ko sa inyo? Ang hirap na isabi dito. Nagbigay ako sa inyo. Hindi ako magbigay sa isa lang. Kayong 5 binibigyan ko. Pero dapat naman ninyo pahalagaan ninyo. Dapat kumustahin ninyo ako. I-message ninyo ako kung kumusta. Ramdam ko na wala akong kwenta sa inyo.